Hello mga guys, what's up? Good morning. Nandito tayo ngayon sa office ni Atty. Ernesto Arellano mga guys. Number 7 sa Balota mga guys ha. Buno tayo, yan o. Dakaw po. Ano, Atty. Padawagan. Sa mga sa bayan ng Pilipino. Naka-video po. Ito ang nandito tayo, type B tayo. Yan pong pinapaliwanag ni Atty. Mga guys. Kukunti yung nasa tuktok. Yan yung sitwasyon ngayon ng bansa natin. Lalit. Kinakailangan ang ating likhain ay isang lipunan na ganito. Dahil ito naman ang tinutukoy ng saligang batas. Yan po, ito po yung niya. Saan ang provision, saan yung provision ng saligang batas? Ito as cheap. Kasama natin si Ito. Brother Arman mga guys. Ito naman ang provision ng saligang Tsaka batas. si Palapa Channel. Oh, ito. More equitable distribution ng opportunities, income, and wealth. A sustained increase. Bro, kaya, ito. Diba? Kapag meron kang yung vision, merong representation, kahit pa paano. Kaysa lipunan na ganito naman. Kailangan bumaliktad naman. Kinakain mabaliktad. Ang tanging para natin sa eleksyon. Yan nga po. Talaga yung Hindi naman pwedeng revolusyon. Sa eleksyon. Kasi pag revolusyon na Atty. Magulo yun. Ano yan? Matugo. Pre, papulot niya pre. Pero, kung magpapatuloy ng ganyan, nakagaya ng martial law, maging may EDSA 1 ka. Bukas, holiday. EDSA Opo. 1, February 25. Kaya pag mananatili na ganyan, EDSA 2 ang susunod. Wala pagbabago Atty. Wala pagbabago. Wala pagbabago. So kaya, Kailangan taga mayroong magiging amin, kinatawan. sa akin, wala naman akong pera. Nakagaya ng pera ni Villar. Si Villar, magkano? Nagagasto niya, 2 bilyon na. Oo. Pero, barya lang sa kanya 2 bilyon. pero sa atin. Pero yung anak mo ngayon, pigado. Si Yung anak Camille. Tatakbo nga eh. Kaya, ano pangalan pala yan nito? Arman. Arman. Kaya, kapag makausap natin ng mga leaders mo, o community ng mga Muslim dyan sa San Jose, yung mga makausap man natin, may paliwanag natin dito. At kung merong interesado na magkalat ng tarpaulin, kung magampanya, yan ang bibigyan natin ng alakwat. Yes. Pwede ito sa city. Di sa akin Atty. Magano ako. Anohan mo akong tarpaulin. Kasi ano natin. Kung mag-schedule natin yan sila, Atty., naingit natin yan sila, yung mga imam, mga ulama, at yung mga sultan, pwede natin ingit. Schedule ka lang, Atty., kung kailan ang time mo, Okay, sige. Oo. para saan tayo mag-ingit. Bigtaan ko na lang sa kanya. Ito para sa kanya. Di, ang magkaroon na lang kayo ng direct kontakan. Para mag-uusap kayo ni Atty. Tapos
info mo lang din dito kay pare pag may ano. Kung anong maganda na nakakabuti sa atin, yun ang gawin natin. Mas maganda yung may kontakan kay Rekta para direct yung usapan, mas mabilis yung proseso. Diba? Kasi i-request ko yung lahat ng mga imam at yung mga sultan ng mga Muslim. So, init natin sila, ipindi sa'yo kung saan. Yan natin ang schedule. Kasi pag tumawag, sabihin ko, Di, brother, si ano, si Haji, kontakin mo doon sa ano. pag tumawag ako kayo, Para ma... Pinaka-the best yung doon sa Mindanao na yung kasi yun mas kaya ko pangako sa iyo talaga kung anong sasabihin nila nung ibigay niyo yung puto magkuha mo. Ano yung kain mo? Oh, sa Mindanao. Yan. kailangan puntahan doon. Pag sinabi niya ilan ang ibigay niya sa buto, sure bo yan makukuha mong buto. No, kasi kaya kay Sir. Kasi Si Marcos at may kuman yan sila. At saka yung mga dadato, yung kapatid niya na si Bayreti, kasama din natin. Si mga dadato yung si sekretary ng TESDA ngayon nagkakandidato ng governor ng Maguindanao de la. Kapatid niya is Okay, what's up mga guys? Ayan po si Atty. Arellano mga guys. Nandito tayo ngayon sa opisina niya para ano, binibisita namin ni Brother Arman at saka ni Palopa. Ito may mga dumating pa mga guys. Na tayo dun sa mga mayor. Kung mag-schedule na lang kung kailan. Schedule na lang kung kaya. Pakita ko rin mukha ko para ano, sure boy. Di ba? Baka sabihin na ano ba? Ayan mga guys. Tawagan tayo. Nandito tayo ha, sa office ni Atty. Schedule na lang tayo kung anong maganda. Okay, what's up mga guys?